sa mga may sakit. Ang tao ay kuminsan nakalimutan na ang simbahan natin ay may kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. Ngayong panahon na ito ay, well, siguro kasi magbibiyas ang mga nagari ng Lourdes ay doon, no? Kailan pupunta pa kayo ng France para magpagaling. Bagamat ginawa ng simbahan na tuwing February 11, yung misa na yon ay misa para sa kagalingan ng mga may sakit. At tulad ng binanggit ko nga, every Mass is a healing Mass. Kaya nakita natin dito na yung mga tao na hinahanap si Jesus para magpagaling. Ngayon, sino yung hinahanap? Ay yung espiritista, yung albularyo. Yun ang hinahanap. Bahagi rin ako. Well, siguro din may mga pagkakataon din na kuminsan na may mga pari din kuminsan na in some way or another, tinataboy, huwag kayo sa akin pumunta, ay hindi naman ako healer. Pero sabi ko nga natin ay hindi naman tayo si Jesus. Sabi ko nga mismo, yung mismong misa ay nagpapagaling. Kahit sino man ang nagmimisa. Kaya lang, sabi ko nga ay kasi kung minsan gusto natin na basta lang mapagaling. Hindi natin nakikita yung alin na ito ay dahil kuminsan sa kagustuhan natin mapagaling, nawawala yung ating pananampalataya. Bahagi yun. Pwede pa yun na mapagaling yung may sakit, pero nawala yung ating pananampalataya. Pwede yun. Kasi hindi natin nakikita na ito ay pagpapagaling ng Diyos. O maaaring sa tawag na natin kuminsan natin, tayo ay niloloko o tayo ay nagpaloko. Kasi sabi ko nga, yung mga albularyo, kahit na kuminsan makikita natin na yan ay may mga santo ninyo, may imahe ng mahal na Birhen Maria. At pwede rin yan ay may galanan na Saint Benedict Medal. Hindi naman mga yan nagsisimba. Yung tawag na natin yan ay syncretism. Yung ginaghalo. Nakakala natin, Catholic faith. Hindi, hindi ho yan. Tayo, sa kagustuhan natin magpagaling, ay doon tayo nagpupunta. Ay isa lang kapag kasi yung pagkapagaling, hindi galing sa Diyos. Bahagi ho yun. Well, kung bahagi yan sa science, ano problema? Pero kung yan ay hindi galing sa Diyos, ang tawag na natin kung yan sa preternatural, kung yan ay galing sa kalaban ng Diyos,
minsan nga sabi nga ho natin ay yan ay nagnanais na maging Diyos. Yan ang tatak ng demonyo eh. Ay ano yan? Naniningilo yan. Naniningilo yan sa doon sa nanggagawa at doon sa nagpapagawa. Maniningil yan. Hindi lang ang pera. Hindi lang ang pera. Kaya kung minsan may makita tayo na kung minsan yung magagamot, ang total bago mamatay, bahagi yun eh. Mga yan po kasi ay sabi nga natin, kapag yun ay galing sa Diyos, ang tawag na natin ay grasya. Biblia. Pero kapag yan hindi galing sa Diyos, sisingilin ka niya. Bahagi mo yun. Maaaring kagalingan mo, kalusugan mo, kayamanan mo, o kuminsan, higit sa lahat ninyo, yung isinasanda mo dyan na higit sa natin alin, pananampalataya. Kasi unti-unting kakainin yung pananalig mo. Sabi ko nga kalimitan, ay magpakilala kayo ng isang magkakamot na nagsisimba every Sunday sa akin. At bahagi yun. Pero ibig ko sabihin, yung pananalig ng tao, hindi na si Jesus na hinahanap para lamang mapagaling. Kasi sa Ebanghelyo, makita natin si Jesus na hinahanap para magpagaling. Bahagi rin yun na kung saan yung makita ko natin. Kaya, ito yung itulong natin sa harapan ng tuong nagkapano. Ang tawag na natin kung minsan tipialin, satanata, pag-aatake na pagkataon. Pag hindi natin nakikita yung kagalingan na pwedeng higit sa lahat natin idulot ng ating pananampalataya, pagtitiwala na ang Diyos natin ay nagnanais na kaayusan sa atin. Kaakibat na dyan yung yung kagalingan ng katawan at yung kagalingan ng Espiritu. Sana sa gitna ng ating kagalingan, ang ating karamdaman at kagalingan,